Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, Magandang umaga po, Father V. at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. Happy Easter po. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Napakaganda ng narinig natin mula sa ating ebanghelyo ngayon. Ito ay kwento kung papaanong sinasabi si Jesus ay muling nabuhay. At ito ay dapat nating unawaing mabuti at intindihin sa mata ng ating pananampalataya. Sapagkat sinasabi sa Ebanghelyo, nung si Maria Magdalena ay nagpunta sa libingan, natagpuan niya ang bato na nakatakip sa pinto ay naigulong na at wala na doon sa loob ang bangkay. Kaya dito sa eksenang ito, agad siya'y tumakbo papunta sa mga alagad at sinabi, wala ang bangkay ng Panginoon sa libingan. At ang sabi ng Ebanghelyo, pagkatapos na marinig ito, si Pedro at si Juan ay mabilis na tumakbo papunta doon sa libingan upang alamin ano nga ang nangyari. At sa pagitan ni Pedro at ni Juan, ang alagad na mahal ni Jesus, naunang dumating sa libingan si Juan. Kasi siguro dahil siya'y mas bata, mas mabilis tumakbo. Si Pedro may edad, medyo mahina ng tumakbo. Pagdating ni Juan, nasilip niya sa loob, wala na ang bangkay, pero hindi na siya pumasok. Para kay Juan, sapat na ang kanyang nakita, libingang walang laman, para siya'y maniwala si Jesus ay muling nabuhay. At hindi nagtagal, dumating si Pedro at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Hinahanap ang bangkay. Anong nangyari? Saan napunta? At pagkatapos nung doon pa lamang pumasok si Juan. At sinasabi ng ating ebanghelyo, hindi pa nila lubos na nauunawaan ang nakasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Kaya mga kapatid, ang ating pananampalataya tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus ay nakabatay sa kung ano ang nasaksihan ng mga alagad. Libingang walang laman. Kayong lino, yung mga tela na ipinambalot sa katawan ni Jesus na maayos na nakatiklop diyan sa may higaan. Para sa mga pilosopo, para sa mga hindi naniniwala, ang tanong nila, paano ninyo mapapatunayan na talagang si Jesus nga ay muling nabuhay? Sapat na ba ang libingang walang laman? Sapat na ba ang mga kayong lino na maayos na nakatiklop sa isang tabi sa higaan para lubos kayong maniwala na si Jesus ay muling nabuhay? Para sa isang taong tunay na nagmamahal, hindi kailangan ng maraming ebidensya, di ba? Para sa isang taong tunay na nagmamahal, sapat na yung kung ano ang nararamdaman para siya'y maniwala. Malakas ang aking kutob, malakas ang aking pakiramdam. Sinabi na minsan ni Jesus habang magkakasama kami, ang anak ng tao ay ipapako sa krus at mamamatay. Pero pagkatapos ng 3 araw, muling mabubuhay. Sapat na ang salita ni Jesus para lubos akong maniwala. Iyan ang alagad na mahal ni Jesus. Dahil siya'y nagmamahal, hindi na kailangan ng maraming ebidensya, hindi na kailangan ng maraming patunay, sapat na ang libingang walang laman para siya'y maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Pero sinasabi,
yung mga kayong lino na ipinambalot sa katawan ni Jesus, nakatiklop ng maayos nakalagay sa isang bahagi ng higaan kung saan ipinatong ang bangkay ni Jesus. Maayos na nakatiklop. Sa kultura ng mga Hudyo, kapag ang ganitong eksena ay matatagpuan sa libingan o maging sa hapag, iisa lang ang ibig sabihin. Babalik yung kung sino mang inilibing doon o babalik ang sino mang kumain sa hapag. Malinaw na pagpapatunay, sinabi ni Jesus, ako'y aalis, pero babalik akong muli. Ito ang ating pananampalataya, di ba? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Totoo ang kanyang salita. Mapanghahawakan, mapapaniwalaan ang kanyang salita. Nangyayari ang kanyang salita sa kanyang takdang panahon, sa oras na ginugusto ng Diyos. Kaya itong pagkamatay na ito ni Jesus, nangyari ito ayon sa plano ng Diyos. Kaya nga kung tayo'y nakiisa sa ating Triduum Masses, doon sa Good Friday Passion Reading, sinabi doon sa Ebanghelyo ni San Juan, nung si Jesus ay namatay, anong sabi niya? Bago siya lagutan ng hininga, naganap na. Oras na. Tapos na ang lahat. Yun ang katapusan ng kanyang buhay sa mundo. Nangyari ang lahat ayon sa plano ng Diyos. Bagamat namatay, naaayon din sa plano ng Diyos, 3 araw pagkatapos na siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. At ito yung pinagdiriwang natin ngayon. Ito ang sentro ng ating pananampalataya, na si Jesus na namatay ay hindi nanatiling patay, bagkus siya'y muling nabuhay. At ang sinasabi nito sa atin mga kapatid, kung tunay na tayo ay mananalig at magtitiwala kay Jesus, ipagkakaloob niya sa atin ang buhay, na kahit tayo ay mamatay, makakamit at mararanasan natin ang tinatawag na buhay na walang hanggan. At ito ang pangako ni Jesus sa mga susunod at magiging tapat sa Kanya. Kung ako na inyong Panginoon ay muling nabuhay, kayo na maglilingkod, susunod at mananalig sa akin ay pagkakalooban ko rin ng buhay na walang hanggan. Malinaw na sinabi yan ni Jesus kay Marta. Nung nalulungkot si Marta sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Lazaro, naalala po ba natin yan? 2 Sundays ago, iyon yung pinagnilayan natin. Marta, Marta, naniniwala ka ba na ako ang buhay at muling pagkabuhay, na sinong mamatay na nananalig sa akin ay muling mabubuhay? At itong pangyayaring ito kay Jesus, ang malinaw na pagpapatunay, mapanghahawakan ang kanyang salita. Si Jesus nga ay muling nabuhay at siya ngayon ay kapiling natin.
sa kanyang muling pagkabuhay, nagagawa niya na maging present sa maraming lugar sa magkakaparehong oras. Sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sa kapangyarihan ni Jesus na Diyos, ang ordinaryong tinapay at alak ay nagiging kanyang tunay na katawan at dugo. Kapangyarihan ni Jesus na muling nabuhay. May pag-asa, may magandang plano ang Diyos sa atin. Yan yung panghawakan natin. Yan yung paniwalaan natin. Hindi magtatapos ang lahat sa kabiguan, sa kadiliman, sa kasamaan, sa kasalanan. Para sa mga nananalig at kumikilala kay Jesus, ang bukang liwayway, ang pagsikat ng araw ay malinaw na tanda. Ang muling pagkabuhay ay tunay na nangyari. At mararanasan din natin ito sa ating buhay kung mananatili tayo kay Jesus na Panginoon at Diyos. Amen.